Ngayon, siguro yung, meron ba kayong mga bashers? Yeah. Madami! Bash. Ano mag-aaral natin? Ano ba yung tamang attitude dyan? No? And sabi nga ni Lord, no, kung ikaw ay nasa akin, no, hindi mo pwedeng maligtasan ito. No? You will be persecuted because of me. And sa history ng ating simbahan, makikita nyo na halos lahat, di ba? Even the apostles, except for Saint John, lahat sila, they died a martyr's death. Alam niyo ba yun? Di ba? Si Peter was crucified upside down. Ayaw niyang pumayag na ganyan. Kasi sabi niya, I am not worthy of my master. Sabi niya, kaya gusto niya pabaliktad. O bakit si Saint John lang ang hindi namatay ng ng martyr's death? Hindi umepekto. Alam mo po ba si Saint John nilubog sa umukulong mantika? Ginawa na nila lahat. Hindi namatay si Saint John. And so, in-exile siya sa Patmos. At doon namatay siya ng old age. Isa-isa. Kaya ngayong revelation, galing yan kay Saint John. Okay. So, ako naman, yung persecution ko, yung una kong naranasan yan, alam niyo naman ang aking buhay, di ba? Kinuwento ko na sa inyo, worldly. Madyo, casino, alak, sigarilyo. Yan ang aking buhay. At dahil dyan, marami akong kabarkada. Sabi nga nila, birds of the same feather, flock together. So, mga madyongera din. Alam nyo, lahi namin, lahi ng manunuga. Karamihan sa amin nagsusugal. Mula maliit. No, siguro mga 7 years old. Mga pinsan ko, nagsusugal na yan. Kasi pag may party kami, pagkatapos ng kainan, no, malaking pamilya ko ako galing 11 ng magkakapatid. Ang daddy ko. Tapos ang mga anak nun, mararami, 8, 7. So, you can just imagine dahil marami kami. After ng kainan, kanya-kanyang table na yan. Dito, mancho. Dito, tongkits, pusoy dos. Alam niyo sa mga bata, roulette, madali yun. Pipili lang sila ng number. At yung mga maliliit talaga, ang guyong-guyan. Kaya maaga pa lang. Kasi syempre, yung mga tatay, nagsusugal. So yung mga anak, kailangan gawan nila ng pagkakaabalahan. Kaya kami sugalol. O habang nagsusugal, di umiinom pa. Yun naman talaga magkaterno, di ba? And popular ako kasi ako yung namumuno, ako yung namamahala, ako yung gumagawa ng mga quorum, tawag doon. But when I attended my life in the Spirit, everything changed. Nagbago. Ang naging problema ko, dati excited sila na makita ako. Nung naging charismatic ako, ayan na, no? Pagkapadating ako, kala nyo, meron akong sakit. Doon ka, kay Lolo. May butok sa Lolo ko. Sabi niya kasi, Lolo ko 80 years old, sacristan. No? Pagkakausap niyo, Lolo ko, pag-uusapan niyo, Rosario naman, walang nakikipag-usap ng walang tumatabi ron. Kaya nung maging charismatic ako, sabi nila, sa bagay, pag tinignan natin, pero din, ikinabuti yan. Nagkaroon ng kausap ang Lolo. Pag nagkita kami sa mall, malayo pa lang ako, hello, sister! Ganun ang tawag nila. Pero yung sister na malutong yun. Yung sister na nakaka-insulto yun. Parang pinagtatawanan kami. And of course, no, sino ba may gusto ba? May gusto nyo bang gano'n? Pinagtatawanan kayo. Yung parang nasasabi, may dililing. Pinatawag pa ako ng tita ko. Sabi ng tita ko, ikaw batang ka. Sabi niya, ano na naman ang bagong kalokohan mo ngayon? Marami kasi akong kalokohan ng araw Sabi ko, totoo ba yan? Na wala kayong ginawa, kundi pumunta sa plak-plak na yun.
kapatid. Hindi mo ba alam kung di ba kaya may kulto na yan? Kahit nagalit sa akin yung tita ko. Sabi ko, ito tita ko, dahil ginawang kapalpakan, tapos gusto pa niya na sinabi mo. Kesa pag naging mabait ka, sumama ka sa ganito. Amen. Sometimes merong ganun. And that is part of being a follower of Christ. Kaya tignan natin, ano ba yung technique even around the world, di ba? Christians are being persecuted. Amen? Yung mga ISIS, pagka Christian, papasukin nila, idare-rape nila, di ba? Sa ibang bansa. Do you know that there are 150 countries who severely punishes Christians? 150 countries. Ilan bang country? Alam natin. 10 lang ata di ba? 150 countries. Kanina nakikinig ako And 245 million Christians live in these countries, fearing for their lives every single day. Hindi pa naman tayo umabot sa ganyan, di ba? Ang pinadanas natin madalas, chinichismis tayo, pinagtatawanan tayo, or within the community, kinokontra ka. Amen. So, ano dapat natin gawin? Number 1, recognize the source behind. Halimbawa, ikaw ay chinismis. Halimbawa, ikaw ay binash. Halimbawa, ikaw ay kinokontra palagi. If it's in the community or kung ano pinagsasasabi tungkol sa'yo. Always recognize the source behind. And usually, the source behind all the bashing, all of the chismis, all this persecution is, sino kilala niyo? Satan is always the one behind. Kaya kailangan alam mo, kasi kung hindi mo alam, magre-react ka, magagalit ka dun sa taong yon. Sabi nga in Ephesians, we are not fighting against human beings, but against evil spirits. Si Satan, galit siya kay Lord. Amen? Amen. Pero hindi niya kaya. So, the best way, tayo. Diba? Para ka magulang, kapag anak ang sinaktan mo, masakit sa magulang. Amen? Especially, sabi nga, mas lumalapit ka kay Lord, mas maraming gulo, mas maraming hirap. Napansin niyo ba yun? Amen? O, minsan sa sariling pamilya nga natin Sa sariling pamilya. Di ba? Minsan nagagalit sa atin yung mga anak natin, kung matakalan naman sa prayer meeting, anong pinaggagawa mo? Katulad ko, pinagbawalan kami. Sa akin, pupunta doon na naman. Pupunta na naman kayo sa community ninyo. Kulto na yung kulto. Meron pa naman gano'n minsan ang simbahan na, ang Katoliko nga, sinasabi pa, sa Catholic Church nga, once a week lang kayo 5 times a week kayo sa community ninyo. Kundi ba naman niloloko kayo yan? Amen? Di ba? Sarili mong pamilya. Kami naramdaman namin yun. Ayaw kaming kausapin. Para kaming nagbubulungan. Pag may party, dumating kami, nagbubulungan. So, nandito na yung mga praise the Lord. Ang tawag nila. Ito na yung mga praise the Lord. Dumating na yung mga praise the Lord. And we do not want that. Amen? We do not want that. Because all of us, isa lang ang sakit natin. We want to be loved. We want to be accepted. Amen? So sabi ko doon sa asawa ko, ayoko na ng ganito. Total nakilala na natin si Lord Simba na lang tayo linggo-linggo, huwag na tayo matay ng community. And so, sabi ko sa husband ko, attend kami prayer meeting, last na to Sabi ko, last na to, tayo pumunta rito, okay na yun. Kilala na natin si Lord, nagbago na tayo, tama na. And while we were seated, we were listening to the speaker. Sabi ng speaker, ganito. Do you want to know if you belong to the Lord? Ganun yung tanong niya. Sino bang malaman? If you belong to the Lord? E di siyempre, sagot namin, Amen. Sabi niya, ganito daw. If the world loves you, you belong to the world. But if the world starts to hate you, you belong to God.
nabuksan na bigla yung isip ko. Di ba? Kasi sabi niya, iba-iba daw tayo ng kinuhumalingan. Iba-iba tayo ng kinalolokohan. Yung iba naloloko sa sugal. Yung iba naloloko sa Netflix. Yung iba naloloko sa mga games. Di ba? Mobile Legends. Yung iba naloloko sa Catitex. No? Sa cellphone. Hanggang sa pagtulog. Ito lang yata ang cellphone na itong hindi natin mabitawan eh. Matutulog ka na sa ilalim pa ng unan mo eh. Maliligo ka, kasama mo sa banyo. Magbabanyo ka, kasama mo. Most of us are fools for different things. Amen? Amen. But you, whose fool are you? Masama ba yun? If you are a fool for God. Kaya nga sabi ng, ako tama rin pala naman siya. Diba? Sira nga pala ang ulo ko. Pero this time, sira man ang ulo ko. Sira ang ulo ko kay Lord. Amen. Amen. Whose fool are you? So it doesn't matter. Basta importante, alam natin sino yung source. Kasi pag hindi mo alam kung sino yung source, papatulan mo kung sino man yung basher mo. Amen. Amen. Hindi mo lang papatulan. Susukuan mo pa. Katulad ko. Kaya alam nyo, it is really very important to attend prayer meetings. Kung hindi kami umattend nun, at sinabi ko sa asawa ko, huwag na tayo umattend. Nag-last pa ako eh. Last na to. Hindi ko madidinig yun. Hindi ko mabubuksan ang isip ko. Alam nyo, 6 na araw, nakikipagbulong tayo sa labas. Wala tayong nadidinig na magandang balita. Ang nadidinig natin, ang heat index aabot ng 54. Painit pa. Ano pa? Mawawalan ng tubig. Ubus na ang tubig. Ano pa? Ang power supply, kulang. Ano ba? Nang bomba ang China. May report ngayon, Third World War might start in the Philippines. Meron ba kayo magandang nababalitaan? Dito lang. Dito lang pinapalakas ang loob mo. Dito lang binubuksan ang isip mo. Amen. Kalaban, patatamarin ka. Hindi niyo ba napansin yan? Tuwing may araw na prayer meeting mo, umaga pa lang tinatamad ka na. Umaga pa lang mabigat na ang loob mo. Kung ano-ano, parang ang init. Atin ka, ang init na. Pwede ka nang hindi umatin. Naiintindihan ng Lord kasi mainit. Pahinga ka na lang ngayon, pahinga ka na lang, di ba? Yung Queen of Tears, matatapos na. Antayin mo na, panoorin mo na. One last episode ka na sa Queen of Tears. Amen. You should also know, you should always know who is behind. Kung hindi ka a-attend ngayon, sino ang behind dyan? Minsan magbabaltik ang anak mo, minsan may magkakasakit, ikaw mismo sasakit ang ulo mo, bakit naman pagkagantong araw, masakit ang sikmura ko, masakit ang ulo ko, masakit ang... Because, dito ka tatatan, dito ka lalapit sa Diyos, ito magpapalakas sa iyo. Never, never, ever miss a prayer meeting. Amen? Amen. Ngayon, alam niyo na, who is behind? Kasi pag alam mo who is behind, at alam mo sa talasyon, kukontrahin mo yun. Amen? Amen. In 1 John chapter 4, verse 4, the one who is in you is greater than anybody else in this world. Amen. So you need not be afraid. Amen? Amen. Kahit pa isang barangay ang galit sa iyo. Alam niyo, meron ako mga grupo sa aming subdivision. Meron akong walkers group, meron akong Zumba group. Sa walkers,
daughters, every Friday, or basta ako'y nag-walk, alam na nila na may pagkain, alam na nila may kape. Gusto ko kasi after mag-walk, medyo kape konti para magiging malapit ni Sherry, ganyan. Alam niyo ba na merong galit na galit sa akin doon na isa? Alam niyo kung ba't siya galit? Alam niya, si Ben, di ko maintindihan yan. Lagi may dalang pagkain. Sipin niyo, nagdadala ka na ng pagkain, nagagalit pa sa'yo. Tapos ito pa sabi, tsaka ang dala, lagi na lang muffin. Muffin. Siyempre, pag bibili ka sa labas, diba? O may walking bukas. O sister, may walking bukas. Siyempre, nasa mall ka, ano pabibili mo, diba? O di mga muffin, cake, rolls, ensaymada, ganyan. Galit na galit siya. Tapos marami siyang kinakausap para magalit sa atin. Gusto ko na nga patulan. Malapit ko na nga patulan. Huh? Kaya lang, who is the one behind? Diba? Siyempre, nila speaker ako, ginagalang nila ako. Tapos papatulang ko to. Ako ba yun? I represent, not only me, I represent the Lord, and you too. Represent the Lord. Kaya kami nang sinasabi, di ba? Si WL pa naman. Si Father pa naman. Kasi ano man ang maling gawin natin, sa kabuuan yun nakaka-apekto. Di ba? Like a parish priest, pag a parish priest may nagawa, hindi naman yan bilang si Father lang. Hindi. Yung mga siyang simbahan naman eh. Ganun din kayo dito. Member yan ng Divine Mercy. Tingnan nyo, galit. Ganun din ako. So I have to control myself. Because I know the enemy. Amen. Ano na kaya nga? Since alam mo ang enemy, ano dapat mong gawin? Number 2. Teka na, number 3 na 2. Saan yung 2? Ayun. Remember who, ito muna, remember who you are. Sino ka ba? I am a child of God. Amen. Amen. Kaya alam nyo, kahit ano pa sabihin ng mga tao, di ba may isang mga tao ganyan, manginginom yan, drug addict yan. Kahit nga, nag-LSS ka na eh. Minsan, branded ka as such. Amen. Kabit yan. Ikaw naman sabihin mo, Kaya kahit anong chismis sa atin, affected tayo, nagre-retaliate ka, bakit? Ganun ang tao, pag totoo, galit lalo. Amen. Amen. Who are you? I am a child of God. More than anything else. Kung ano yung kasalanan mo yun, pero it does not define you. You are a child of God. You are a saint in the making. Kahit araw-araw nag-uumpisa ka, pareho yung kasalanan mo. Pinili ka ng Diyos, bakit? Alam niya kaya mo. Alam niya ang kasalanan. Alam niya magiging santo ka niya. Alam niya magiging instrumento ka niya. Kaya kailangan kilala mo yung sarili mo para kahit ano sabihin ng basher sa'yo. Di ba yung iba affected? May mga tao na hindi naman bading. Pero lahat ng tao, kinwento na bading siya. Siya mismo naguluhan na sa sarili niya. Di ba meron gano'n? Bading yan. Yung anak ni Tita, bading yun eh. Bading yun. But you should know kung ano ka. Ano man ano man ang nakaraan mo. Hindi ikaw yun. Yes, naging kasalanan mo yun. Pero hindi ikaw yun. Marami ka mga nasirang tao, naging dagadi ka, naging alcoholic ka, kung ano ka pa man. Nakapatay ka ng tao, nagpa-abort ka. Yun ay naging kasalanan. Pero hindi ikaw yun. You are a child of God. You were made in His image. Na kahit ang i-chismis nila sa iyo, kilala mo
sarili mo. Amen. Amen. So, knowing that, number 3 is refuse to retaliate. Diba? Yan ang human nature eh. Susuburin mo. Kaya nga, ang daming binabaril sa traffic eh. Diba? Diba yung kinagka, kakapin mo, o di yan. Sabi nga ng tita ko, dito daw, ang daming bumubusin na. Kung sa Amerika daw yan, pakay na yan. Ay, kami na bumubusin na to. Ang bumubusin na lang, nag-ilaw ka, bumuling ka talaga. And, because human being tayo, nasasaktan tayo, di ba? Mga chances are, papatol tayo. At magawa ko yan, na pumatol ako. Chinismis ako ng mga kaibigan ko, my closest friends, no? Zumba group, closest friends, we are like 12. Na pinaka-close, parang magkakapatid na. We went to Taiwan together, magkakapatid na. And, meron palang chismis sa akin, 1 year na. 1 year, may anniversary pa sila. Sa taon na yan eh. Wala akong alam. Sila lang na nag-chismis na baka naman tutok kaya. Na ano na may utang ako doon sa isa. Alam niyo ba yung tinawaan ka ng account? Pero hindi naman ako. And after 1 year, I found out. So, sama-sama na, loob ko, ako daw talaga yun. Sabi ko, ako ba yan? Tingnan mo nga yung Facebook. Hindi naman ito yung Facebook ko. Hindi ikaw yun kasi nakausap pa kita. Pero sa galing sa akin. Nakausap kita, ako nakausap mo. Ikaw hindi kita nakakausap sa phone. Sa lahat ng kaibigan ko, siya lang hindi ko nakakausap sa phone. Hindi ko nga alam yung phone number. Hindi ikaw yun kasi boss mo yun. Siyempre, naniwala lang. So, anong ginawa ko? Di ba, pag mas malapit sa'yo, pag mas mahal mo, mas masakit. Sabi ko, 7 years na tayo magkakaibigan. Hindi niyo ako kilala. Hindi ko kayang gawin yun. Anong ginawa ko? Tinawagan ko si General Aranas, si Tito Noel. Sabi ko, Tito Noel, may problema po ako. Ganto. Anong gagawin mong demanda ako? O pumunta ka dyan sa Taytay, kaibigan mo yung ano dyan, head ng crime lab dyan, pumunta ka dyan. Pumunta ako doon. Ako, ito na, nag-iiyak na sa akin, hindi, ganyan. Hindi. Sabi ko, ayaw niyong maniwala. Pinaliwanagan ko na kayong lahat kayo. Meron na may isang naniwala sa akin. Pero lahat sila, takang-taka ako. Bakit ako utang ng 20,000 na ang hindi mo ako nilalapitan? Ang sabi ko daw sa kanya, huwag mo kong nalapitan. Siya naman, hindi siya malapit sa taon na. Pero, nung nagdadasal ako kay Lord, naku, nabasa ko yung ito. Sabi ni Lord, never pay back evil with evil. Do everything to get along with everybody. Sabi ko, anong gagawin ko? Ang gusto ko lang patunayan na wala akong utang, kaya ako magdedemanda. Yun ang gusto ko, pero pag nalaman lang hindi ako, kasi sa cyber crime, parang matatrace nila yung mga text messages. So sabi ko, pag nalaman na, clear na yung pangalan ko, iuurong ko na. Pero sabi ni Lord, hindi kailangan yun. You do not need to defend yourself. I will fight your battles for you. Sinabi ni Lord sa Bible, I will fight your battles. And whenever tayo nakikipag-away, hindi natutuloy yung mga balak ni Lord na gawin sa buhay natin. I have here, ano ko nakita kasi na sinulat ko naggustong nagkakabit yata. Anyway, so, sige, sabi ko, hindi na lang yun. Hindi ko natutuloy. Kaya ako na lang sila ako.
After 7 years, hindi pala nila kilala. Sabi ng husband ko, wala ka naman, may pinakita ka bang masama sa grupo niyo? Ikaw naghahatid, ikaw nagsusundo, libre ticket sa arneta, libre papakain mo. Wala akong maisip. Kaya nga masakit eh. Wala akong maisip. Tapos lahat sila. And so sabi ko, Lord, it's okay. I-offer ko sa yung pain. Sakit na sakit ako noon. Di ako naiyak. Sabi ng mga anak ko, Mami ko, tapang-tapang mo, dami-dami mong pinagdaanan. Pinagbintangan ka ng 20, ngawa ka ng ngawa dyan. Kasi masakit. Bakit? Mahal mo. Hindi mo akalain. Hindi yung ama ko, hindi yung mahal ko sila. It was Christmas. And you know what God told me? Give love. Give reconcile. Go to them. Sabi ko, Lord, hindi mo na nga ako pinagpadimanda. Gusto mo ba akong pumunta ngayong Pasko? Kasi ang sumba namin every MWF. So Wednesday means may sumba. Go to them. Eh, pag ikaw pumunta, ano yung sabihin nun? Eh, parang Inamin mo. yun talaga. Sabi ko, Lord, ang hirap. Kung pumunta ako doon, parang sinabi ko, eto ko kasi, di man ako magsalita ko, may kasalanan. You know, sometimes si Lord, ang hirap ng pag-agawa. Let me fight your battles for you. Kaya nga sabi, Lord, trust me. Eh, hindi ko alam pa paano nga pupunta, di ba? Ano pupunta? Ang ginawa ko, nagbalot ako ng mga maliliit na kung ano, para may dahilan ako, medikal ko sa inyo kasi Pasko. Dati ko ron, nagbigay ako ng regalo. Kasi Pasko, inalikan ko sila. Wala na akong sinabi. Inalikan ko lang. Ay, hindi sinabi ko, I love you. But, after that, there was a load. May load sa dibdib ko na nabuno. Hindi ko alam na nandoon yun. Because right after doing that, as I was sitting in my car, I felt so happy. Ako yung na-release. Ay ko, Lord, okay na. Kung iniisip na totoo. And ano kumalat sa subdivision namin? Kumalat sa subdivision namin, sabi nila, talagang ang mabuting tao, hindi mo, you know, you cannot put down a good person. But I went there, hindi ko alam, hindi dahil sa gusto kong umangat ako, ay yung pala yun, kung nakipag-away ako sa kanila, I'm no better than them, I'm just like them. Amen. But because I was able to forgive, doon pala ang pagkapanalo mo. Doon ka pala angat. Yung pala yung pag-angat, yung pag binabago yung sarili mo, then parang biglang, paano mo magawa? Alam mo, bilib ako sa'yo. Sabi ng isang lumapit sa akin, ako hindi ako naniniwala eh. Pero grabe yung ginawa nila. Kung alam mo lang lahat ng sinabi nila tungkol sa'yo. Tapos nakuha mong ikaw pa yung lumapit sa kanila. That is how God works. Hindi ko naman yung ginawa para purihin ako. At hindi ko alam na pupurihin ako doon. But, somehow, ang sabi ko lang, wala eh, ganun talaga. Naglilimod ako kayo. Kaya nga palagi na lang gano'n na every time na when we are being persecuted, we are being bashed. It's like God painting a beautiful picture sa buhay mo. Because after each and every persecution, parang ang isang magandang dumating kayo. If gagawin ito. Eh sila, hanggang ngayon,
di pa rin nila alam paano sila haharap sa akin. Kaya nga lagi ako nagsasabi na, wala sa akin. Kalimutan. Okay, number 4. Ay, ito lang ako. Ika lang, mabilis na. Respond positively, okay, you do that. And then, siya natin. Dali, It's for sure. Ba't ako umaba ng gano'n? Okay, refocus on what God said. 1 Peter 4 verse 14, if you are insulted, you are blessed. Laging ganyan, di ba? Alam nyo yung secret to happiness? Yun yung Beatitudes eh. Yung Beatitudes, the secret. 8 ways to be happy. Basahin yung Beatitudes. And in Matthew chapter 5, verse 11 to 12, ang sabi doon, blessed are you when people insult you, persecute you falsely, and say all evil things against you because of me. Rejoice, sabi pa, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Amen. Amen. Isa lang ang natutunan ko. Ano yun? Sa tuwing ako'y nasasaktan, isang oportunidad yun para to be one in the sufferings of Christ. It is a chance for a soul to be saved, for wars to be averted, for the conversion of the family. Kung ano man mangyari, merong masakit na sinabi sa'yo, alam mo, hindi totoo, Lord, I offer this for your greater glory. Kaya nga sabi, Lord, blessed are you. Blessed are you. Blessed are you. Why? Because you are given the chance. Anong ibig sabihin? Alam niyo yung apostles nung araw, tuwing sila ay pinahihirapan, they would sing praises. In Acts chapter 5, verse 41, the apostles were full of joy that God made them worthy, found them worthy to suffer disgrace in Jesus' name. Because every time you are persecuted, chinichismis ka, binabash ka, number 1, it means that God trusts you because He allowed it to happen to you. And it is an opportunity for God to bless you. Those troubles won't last long, sabi niya. Yet this time, alam niyo, sarili kong sulat, hindi ko mabasa. Because, alam niyo na tumawag si Sister, Lisa, may sakit po ako noon. Gusto ko na sabi ni Sister Lisa, hindi pwede kasi may sakit ako, no? Ngayon, parang sinabi sa akin, Lord ba, at Thursday pa yun, may sakit ka na ba? Ilang hanggang kahapon, may sakit pa ako. Sabi, binigyan pa naman ako ng topic. Ngayon naman yung binigyan ng topic eh. Kadalasan, gospel lang, madali yun eh. Pag-gospel lang, di ba? Ulit-ulit lang yung gospel niya. Topic. Sabi ko kay Mati, alas 5 na. Sabi ko, alas 5 na. Marami akong ginawa ngayong araw. Alas 5 na, wala pa ako. Ano ba ito? Nag-aarap ako sa internet. Tuloy, sumulat ako na hindi ko naintindihan. But, dito tayo, sabi nga, di ba? Hanggang hindi ka, tingnan mo, yan sinasabi ko eh. Pagdasal nyo nga ako, lahat ako nakakakalimot. Pero nung sabi naman ng psychiatry, sabi naman ng neurologist, wala ka namang dementia, wala ka. Kasi lagi kong nakakalimutan yung sasabihin ko. Siyempre, hindi nyo pwedeng ulan. Hindi nyo sasabihin ko, di ba? Paano like gold, di ba? Paano bang kinukuha ang gold? They are being tested by fire, sa fire. And so, this will happen. May persecutions, may pain, especially in the community.
Sa community naman, ano naman, nakakainis yung mga kasama nyo. Hindi nyo maiwasan yan. Because remember, yun nga sarili mong pamilya sa loob ng bahay, hindi kayo magkaintindihan. Asawa mo na yun, ha? Anak mo na yun, ha? Di ba? Magkakainisan pa kayo. Kaya ako, mga anak ko, hindi kayo dito, nilipat kayo ng bahay ng sarili nyo. Bakit? Mas close kayo. Mas close sila kung magkakahiwalay. Pag isang bahay na, nag-aaway-away. Ito pa, community, iba-iba kayo ng pinanggalingan, iba-iba kayo ng dating, iba-iba kayo ng kung ano man ang gusto sa buhay. May maate, may jolos. Di ba? Kaya nagagalit sa akin, maate daw ako. Anong gagawin ko? Galit na galit sa akin kasi nung binigyan ko tinapay, sabi ko, may malamang ba? Alam niyo po, ito totoo. Hindi ko pa talaga makain ng tinapay na walang palaman. Pero hindi ko yan sinasabi, sikreto ko yan. Sabi, yung aking panditang kasama, kasi yan si Babe, hindi talaga kakain yan. Sabi ko, kasi hindi na, okay lang ako, okay lang. Hindi yan talaga kakain ng pandisang na walang palaman. Hindi ko talaga malulok. Meron kang tao, di ba? Kahinaan ko yun eh. Sino ba naman ang ayaw? Siyempre gusto ko naman kumain ako ng pandesal na walang palaman. Gusto ko naman yun. Pagkapihikan ka, tapos mahirap kang kumain, mas mahirap yun eh. May palaman na nga, hindi ko pa makain. Yung pang walang palaman. Galit sa akin. Ang arte-arte ko lang. Sabi ko, sister, kakain ko na nga yun. Pero hindi naman pumapasok sa lalamunan ko. Hindi mo pumapasok sa lalamunan ko yung kinain kong pandesal na walang palaman. Hindi ko malulok. Siguro nga may diferensya ako. Pero ito ako. Para na rin ang hindi ako umiinom ng tubig. Alam niyo po ba na hindi ako umiinom ng tubig? Nakakaalam niya si Brother Rene. Pero pa ako lumulok ng tubig. Laging may kulay. Kahit na kung meron akong gastritis, nagagalitan na ako. Pero talagang, sabi ko sa doktor ko, pag hindi ako uminom ng Coke, madidehydrate ako. Kasi hanggang isang bote tubig lang. Ang kaya kong inumin. Sa isang buong araw, hirap pa ako. Hindi ko po malulok yun. Kaya makikita niyo ako rito at binigyan niyo ako tubig, hanggang ganyan lang ang bawas noon. Pero okay na yung tubig, huwag niyo nalagyan ng kulay, bawal din naman sa akin. No? Di ba? Iba-iba po tayong lahat. Meron kahit saan po matutulog yan. Ano importante? Importante ang mamula pagmamahal. Pangpunawa. Meron dito, ang gusto kumontra lang ng kumontra, hayaan niya na siya. Meron dito, reklamo lang ng reklamo, hindi naman nagbibigay, pero reklamo una. Oh. Meron ganon, di ba? Oo, ano na naman, may donation naman, may pero ay kailan nilibigay yun. Pero ganon mo talaga. Kaya nga kailangan pagmamahal. Sabi ni Lord, love one another as I have loved you. Kasi ganyan ka din naman sa Diyos. Iisipin mo lagi ang sarili mo before God. Na ang Diyos lagi na lang pinagpapasensyahan ka, pero pasaway ka pa rin. Ako nga sabi ko kay Lord, magpa-fasting ako bukas. Sure, sabi ko pa. Kinabukasan, yung kapatid ko ba naman, nagdala ba naman ang alimango? Paborito ko yun eh. Sabi ko, Lord, kakain ako ngayon kasi ma-offend ng kapatid ko. Sabi ko, pag hindi ka ito kinain, Lord, ma-offend dito. O, diba? Ikaw din, ganun ka. Diba? Mas matino pa nga, katabi mo na yan kaysa sa'yo pagdating sa relasyon mo sa Diyos. Amen. Amen. So, kung ikaw binabash, nang babash ka rin.